Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung ano ang kahalagahan ng pagbabasa ng salita ng Diyos o authority of Scripture. At ang Bible verse natin ay 2 Timothy chapter 3 verse 16. At bago tayo magsimula ay alamin muna natin kung ano nga ba ang authority of the Scripture. It is the idea that all the words in Scripture are God's word in such a way that to disbelieve or disobey any word of the Scripture is to disbelieve or disobey God. Sinasabi rito ng Biblia ay ang salita ng Diyos, kung ikaw ay hindi naniniwala o hindi pinaniniwalaan ang mga nakasulat sa Biblia, ay hindi ka na rin naniniwala sa salita ng Panginoon o mismo sa ating Panginoon, at hindi ka na rin sumusunod sa ating Panginoon. At ang nilalaman naman ng ating Bible verse na 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran. Sinasabi rito na ang lahat ng nakasulat sa Biblia ay mula sa Diyos. Ito ay sinabi niya sa pamamagitan ng kanyang bibig o kanyang mga anghel, o kaya ito ay mataas ang authority at mapapakinabangan natin sa madaming bagay, lalong-lalo na sa ating mga ginagawa sa ating pang-araw-araw na buhay. At para naman sa ating teaching ay, the Bible is God's revealed the truth. Sinasabi rito ng Biblia ay ang katotohanan ng Panginoon o kanyang mga prinsipyo na ipinasa niya mula pa noong unang panahon hanggang sa ngayon. At ang Biblia ay ang pinahayag sa mga tao na madaling maintindihan ng sanlibutan upang hindi magkaroon ng kaguluhan sa ating isipan kung ano ang nais parating ng Diyos. At pangalawa, ay disbelieving the Bible is disbelieving the God. Sasabi rito ay ang hindi pagtiwala o hindi paniniwala sa Biblia ay hindi paniniwala sa ating Diyos, sapagkat ang Biblia ay kanyang salita nagmula sa ating Diyos. Ang mga kasulatan sa Biblia ay kung hindi ikaw ay naniniwala, kung hindi ikaw naniniwala rito, hindi ka na rin naniniwala sa ating Panginoon, sapagkat ang mga nakasaad sa Biblia ay mga salita o katuruan na galing sa isipan nating Panginoon. Sinasabi sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21, knowing this, first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by His Holy Spirit. Sinasabi rito na ang Biblia ay hindi sinulat o pinahayag ng sinong tao lang. Ito ay mga salita ng Diyos na binahagi ng mga propeta sa pamamagitan ng gabay ng Espiritu Santo. At pangatlo, ay disobeying the Bible is disobeying the God. Sinasabi rito ng hindi pagsunod sa Biblia ay hindi pagsunod sa ating Panginoon, sapagkat ang Biblia ay mula sa ating Panginoon o katuruan ng Panginoon sa atin. At hindi pagsunod dito ay hindi rin pagsunod sa ating Panginoon o pagsaway sa kanyang mga kagustuhan na makakabuti para sa atin. At para naman sa ating application ay unang-una, read the Bible daily. Sa pamamagitan nito ay mas nauunawaan natin ang Biblia at ang importansya nito sa ating buhay, sapagkat ito ay mga salita ng Diyos na maggagabay sa atin sa matuwid na buhay at malayo sa mga kasalanan at kapahamakan. Pangalawa ay interpret the Bible prayerfully. Sa pamamagitan naman ito, ay hindi lamang natin binabasa ang Biblia, kundi inuunawa natin ito at pagkatapos na ay mananalangin tayo sa Panginoon sa kanyang mga salita na ating naunawaan sa araw-araw na pagbabasa natin ng Biblia. Pangatlo ay obey the Bible wholeheartedly. Sasabi rito ay sundin natin ang Biblia ng buong nating puso, sapagkat itong salita at ninanais sa Panginoon upang tayo magkaroon ng buhay na katulad kay Kristo. Sa pamamagitan nito ay malalayo tayo sa mga kasalanan ng mundo at kapahamakan na mga aring mangyari sa atin, at mapupuno tayo ng mga katuruan at aral na mula sa Diyos na hindi lamang magpapalakas sa ating isipan, kundi sa ating spiritual na katangian din. At dito na nagtatapos ang aking daily devotion mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3. Maraming salamat sa panonood.